Hello everyone and welcome back to our ALS Review channel. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang ating pagtuon sa pinakasikat na asignatura sa exam, ang Elementary Learning Strand 1 English. Hihimayin natin ang subject-verb agreement, pronouns at basic parts of speech gamit ang 15 mahalagang tanong mula sa bagong 2026 Bureau of Alternative Education module. Ihanda ang inyong mga lapis at scratch paper upang sumabay sa ating hands-free quiz loop. Pindutin ang subscribe button ngayon para hindi ninyo mamiss ang ating regular na Thursday at Sunday elementary updates. Simulan na natin sa question number 1. Ang tamang sagot ay B, studies. Balikan natin ang pinakaimportanteng panuntunan sa English grammar. Kapag ang subject ay singular o iisa lang, ang verb o action word sa present tense ay dapat may katapusan na S o ES. Dahil the new ALS student ay iisang tao lang, ang katambal nito ay studies. Mali ang A dahil ang study ay para sa marami o plural subjects. Quick study tip para sa inyong notebooks. Upang kulayan at hindi makalimutan ang mga grammar highlights na ito, gumamit kayo ng affordable pastel highlighters. May nakatag na murang marker set sa ating YouTube shopping tool sa ibaba. I-click ninyo lang ang display para makabili. Letter B ang ating sagot. Ang tamang sagot ay B, come. Baliktarin naman natin ang panuntunan natin kanina. Kapag ang subject natin ay plural o marami, ang verb o kilos sa present tense ay walang S sa dulo. Ang subject natin ay many mobile teachers. May katapusan na S ang teachers kaya marami sila. Ang kapares nito ay ang salitang come na walang S. Mali ang A dahil ang comes ay para sa iisang tao lang at ang D naman ay gumagamit ng is na singular din. Letrang B ang ating tamang tugma. Ang tamang sagot ay A, he. Ang tawag sa salitang ito ay pronoun o panghalip na pumapalit sa ngalan ng tao. Ang ating paksa sa unang linya ay si Benito, na isang pangalan ng lalaki at iisa lang siya. Ang tamang panlalaking panghalip sa English ay he. Mali ang B dahil ang she ay para sa babae at ang she naman, they ay para sa maramihan at ang D o it ay para sa bagay o hayop. Dahil lalaki si Benito, letrang A ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay C, she. Katulad ng tanong natin kanina, ang panghalip ay dapat tumugma sa kasarian ng noun. Ang subject natin ay si Aling Maria, isang pangalan ng babae. Ang angkop na pambabaeng panghalip sa English ay she. Mapapansin ninyo rin ang clue sa sumunod na salita na her business, na pambabae rin ang modifier. Letrang C ang ating verified answer.
Ang tamang sagot ay C. Tablet. Sa parts of speech, ang noun o pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang tablet ay isang uri ng bagay kaya ito ay isang noun. Mali ang A dahil ang bright ay adjective na naglalarawan. Ang B naman ay verb o kilos at ang D ay adverb. Nais niyo ba ang maginhawang review space sa bahay? Upang hindi mangawit ang inyong mga kamay habang nanonood ng ating clip sa tablet o phone, gumamit kayo ng adjustable desktop phone stand para nakatayo ang screen habang nagsusulat kayo. May mabilis na links sa ating YouTube Shopping tab sa ibaba para sa inyo. Letter C ang ating sagot. Ang tamang sagot ay C, rights. Ang verb o pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos, galaw o aksyon sa loob ng pangungusap. Ang ginagawa ng ating mobile teacher ay writes o nagsusulat, kaya ito ang ating verb. Ang A, B at D naman ay pawang mga nouns o pangalan, tao at bagay. Kapag hinahanap ang verb sa exam, itanong ninyo lang palagi, ano ang ginagawa ng paksa? Letrang C ang tamang aksyon. Ang tamang sagot ay D, heavy. Ang adjective o pang-uri ay salitang naglalarawan sa katangian, hugis, kulay o sukat ng isang noun. Ano ang naglalarawan sa salitang backpack na isang bagay? Ito ay ang salitang heavy o mabigat. Kaya ito ang ating adjective. Mali ang A dahil ito ay verb. At ang B at C naman ay mga nouns. Tandaan, ang adjective ay laging nakadikit o nagbibigay buhay sa katangian ng noun. Letrang D ang sa ating sagot. Ang tamang sagot ay B, sit. Ito ay isang mahalagang patakaran na tinatawag na compound subject. Kapag ang dalawang magkaibang singular subjects ay pinagduktong ng salitang and, gaya ni na Pedro and Juan, automatiko silang nagiging plural o marami kasi dalawang tao na sila. Dahil plural sila, ang ating gagamiting verb ay sit na walang S. Mali ang A dahil ang sits ay pang-isahan lang. Letrang B ang ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay C, Manila. May dalawang pangunahing uri ng noun, ang common noun o pambalana na pangkahalatang ngalan at nagsisimula sa maliit na titik tulad ng option A, B at D. Ang proper noun naman o pantangi ay ang tiyak at tumpak na ngalan ng bansa, tao o lugar na palaging nagsisimula sa malaking titik o capital letter. Dahil ang Manila ay tiyak na ngalan ng lungsod at naka-capital N, ito ay isang proper noun. Isa pang magandang tip para sa inyong pag-aaral. Para sa mga mag-aaral na nagpiprint ng mga grammar worksheets o exam sheets sa bahay, mas makakatipid kayo kung may sarili kayong A4 copy paper ream para hindi pabalik-balik sa computer shop. May dekalidad na supplies na nakatag sa ating YouTube Shopping tab sa ibaba. Letrang C ang ating sagot.
Ang tamang sagot ay B, inspects. Ang clue natin dito ay ang parilalang every Monday morning. Ito ay nagpapakita ng isang ugali o paulit-ulit na gawi na nangyayari sa pangkasalukuyan. Simple present tense. Dahil ang subject natin ay the principal na iisang tao lang, ang ating present tense verb ay dapat may katapusan na S. Kaya inspects ang tama. Mali ang C dahil past tense ito at mali ang D dahil panghinaharap o future tense ito gamit ang will. Letrang B ang ating sagot. Ang tamang sagot ay A, but. Ang tawag sa mga salitang ito ay conjunction o pangatnig na nagdudugtong ng dalawang ideya. Ang unang ideya ay gusto niyang bumili ng libro, positibo. Ngunit ang pangalawang ideya ay wala siyang pera, negatibo. Dahil magkasalungat ang dalawang kaisipan, ang tamang gamitin ay but na nangangahulugang ngunit o subalit. Mali ang B dahil ang and ay para sa magkatukmang ideya at ang C naman ay para sa pagpipilian. Letrang A ang ating wastong tulay. Ang tamang sagot ay C, quietly. Ang adverb o pang-abay ay salitang naglalarawan kung paano, kailan o saan ginawa ang isang kilos o verb. Ang ating verb dito ay entered o pumasok. Paano pumasok ang estudyante? Pumasok siya ng quietly o ng tahimik. Kaya ito ang ating adverb. Mabilis na tip sa exam. Karamihan ang mga adverbs of manner sa English ay nagtatapos sa mga letrang ly. Letrang C ang ating sagot. Ang tamang sagot ay A, makes. Ang salitang committee ay isang collective noun o pangalang pangkatan. Kahit marami ang tao sa loob ng isang komite, tinuturing silang isang buong grupo o iisang unit lang sa grammar. Dahil singular ang trato sa collective nouns, ang ating present tense verb ay dapat may katapusan na S. Kaya makes ang tama. Mali ang B dahil ang make ay para sa maramihang paksang magkakahiwalay. Letrang A ang ating tamang panuntunan. Ang tamang sagot ay D, and. Ang mga salitang ito ay tinatawag na articles tulad ng A and D. Gagamitin natin ang and kung ang sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog ng isang patinig o vowel sound tulad ng A, E, I, O, U. Ang salitang umbrella ay nagsisimula sa letrang U at may vowel sound A, kaya an umbrella ang tamang bigkas. Gagamitin lang ang A, option A, kung ang simula ng kasunod na salita ay katinig o consonant sound gaya ng a book. Dahil patinig ang umbrella, letrang D ang ating sagot. Narito na ang ating huling hamon para sa araw na ito.
Ang tamang sagot ay B, doesn't. Ito ang pinakamadalas na pagkakamali ng marami sa totoong exam. Ang doesn't ay pinaikling anyo ng does not at ginagamit lamang para sa singular o iisang subject. Ang subject natin ay the new applicant. Isang tao lang siya, kaya doesn't ang tama. Ang don't naman, option A, ay ginagamit para sa marami of plural subjects gaya ng they don't. Dahil mag-isa lang ang aplikante, letrang B ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat na nakakuha ng 15 puntos ngayon. Napakahusay ninyong tinapos ang ating 15 katanungan sa Elementary English Grammar Reviewer. Bilangin ang inyong mga tamang sagot at i-share ang inyong score sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo ng personal. Kung mababa sa 10 ang inyong puntos, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang wika ay nadadaan sa paulit-ulit na pagbasa, kaya i-replay lamang ang video na ito gabi-gabi upang kabisaduhin ang mga basic rules natin. Sa ating susunod na junior high school video na ipopost natin sa darating na Sabado sa ganap na 1:00 ng hapon, babalik tayo sa Learning Strand 3, Mathematical Skills upang harapin ang Basic Algebra at Linear Equations Part 2 na may 15 malilinaw na operations at formulas. Pakiclick ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mga kasamahan sa ALS Elementary. Maraming salamat sa inyong walang sawang sipag sa pag-aaral ngayon. Manatiling matiyaga at magkikita tayo sa susunod nating math lesson. Bye-bye! Maraming salamat sa panonood. Tulad ng dati, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong upgrade sa ating mga susunod na reviewer. Magandang araw sa inyo at hanggang sa muli.